Tinatalo na lang ng Lasal ang ilang PBA teams at inangasan pa nila ang Converge. Si Alden ayaw pa talagang humahawak nito. Siya nga pala, may sinabi naman si KQ tungkol sa physicality ng ilang PBA players. Hindi pa nga siguro sanay si Kevin Kiambao sa mga ganitong ka-counting flexing na ginagawa ng mga professional basketball. Lalo na kapag ang nakaharap mo yung talagang isa sa mga siga sa court. Kevin Kiambao gustong magkaroon ng rematch kay Bo Belga. Bo Belga hindi rin nagpatinag dahil pumapalag na nga ito sa isang collegiate level player na si KQ. May mga positibong remarks naman ito sa bawat isa. Bago tayo magpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Salamat nga pala sa lahat naman nag-follow sa ating TikTok account, Sports Desk Media. Sa mga hindi pa nakapag-follow, baka naman. Alam nyo ba na napapalaban na ngayon ng ilang PBA team sa isang collegiate team na Lasal? Yung alam mo na dahil nga nasa kolehiyo pa pero ilan sa mga PBA teams tinatalo pa. Balita ko tinalo nga ng Lasal ang Converge. Pero dito tayo dun sa last game nila laban sa Rosa. Gawin nating halimbawa itong counting flexing na nagaganap sa pagitan ni Kevin Kiambao at Bo Belga. Alam nyo ito si Belga, tinodo ng performance na para bang nakapasok na sila sa quarterfinals ng PBA. Napapalaban po siya kay Kevin Kiambao. Hindi lang dahil sa sagutang ito, kundi tuwing dinidepensahan siya ni KQ. Halos lahat po ng pagkakataon, hirap si Belga. Especially na mas matangkad pa sa kanya si KQ, mataas ang reach. Actually, malaking achievement na nga kay Belga yung nagawa niyang lusutan si KQ under the basket and one. Nangyari yun sa kasagsagan na ikatlong quarter nung tumira si KQ ng 3. Parang medyo na-offend si Belga ng konti. Binawian naman niya ito ng isang fade away with a foul. Sabay senyas nito sa kamay. Bali sinenyas niya yun para kay KQ nang ibig sabihin, bata ka pa, pro na ako. Matagal na akong pro. At si KQ naman, alam niya na ganito na talaga maglaro si Belga. At ganito nga ang kanyang playing style, especially kapag naha-hype siya sa ginagawa niya. Natural lang na emosyon yun. Pero maghihintay raw si KQ na dumating ang panahon na makakapasok din siya sa PBA upang maging pro. At nang sa ganon, makaharap niyang muli si Belga na parehas na silang pro, parehas ng lakas. Yun nga ay kung papasok talaga to sa PBA. Kung titingnan mo ang antas ng lakas ng galawan ni KQ, ginagamit niya ng wasto ang kanyang abilities. Kumbaga, tamang timpla. May shooting, average rebounder, mabilis, may handling, magaling dumipensa, versatile, higit sa lahat, athletic. Hindi malayong panggilas talaga to. Ibang iba siya kay Mason Amos kasi sa Amos hanggang shooting lang minsan ang kayang iambag. Si KQ ang masasabi kong well-refined. Hindi pa nga pro yan pero si Bo napapalaban na. Maiba tayo konti ha. Pansin ko lang na parang tinatabla na lang or tinatalo ng isang collegiate team ang lakas ng ilang PBA teams. Humihina na ba ang core ng professional league na to? O sadyang lumakas lang talaga ng todo ang Lasal dahil makabago na rin ang technique at system na ginagamit nila. Mukhang si Belga pa ang dapat kabahan nito sa susunod. Siya nga pala, idadagdag ko na rin, speaking of Kevin Kiambao, may sinabi nga pala itong source ng Ross na nagustuhan daw nila si KQ at inad to cart na raw kung sana magkaroon ng possibility na makuha nila si KQ, which is para sa akin hanggang dito na lang ang pangarap na yan. Alangan naman hindi yan dadaan sa draft, diba? Tsaka mataas din ang pangarap nito si KQ kung siguro as guest team, pero kung literal na talaga napapasok, ewan ko na lang kung kailan. Anyway, ang laban na ito ay isang patikim lang kung ano maglaro ang ilang PBA players laban sa kanila. Kapag naglaban ulit, man to man si Belga at Kevin Kiambao, sino kayang deado?